Kilala. Tama po ba? Opo, Madam Chair, Your Honor. Kailan po ito nangyari? Hindi ko na po matandaan, Your Honor. Lagi po akong wala sa amin sa bahay. Yun ang dapat sinama doon sa affidavit. Kasi pag hindi mo matatandaan, ibig sabihin, pwede ka na lang pala magkwento ng kung ano-ano. Na inyong binabanggit. Meron po kaming dalawang ganito po. Ano po dito sa dalawang to? Wala po sa dalawa, Madam Chair. X ka na, boy. Dapple bag ang tawag dyan. Meron ako niyan. Dalawa ang dapple bag ko. Papakita ko sa inyo. Nakita nyo? Dalawa ang dapple bag ko, isang maliit, isang malaki. Yung sinasabi niyang malaki, 65 liters. Wala na. Kasi hindi niya alam yung itsura ng dapple bag. Ayan, bakit maraming bagay na nakakalimutan at hindi naaalala. Supplementary affidavit ni Madriaga, bakit hindi niya alam kung ano yung itsura at ano yung hinawakan ni Congressman Chua na bag. Hindi niya raw alam kung ano yung hawak-hawak eh. Tinanong siya, ano ba to? Ito ba yung dapple bag? Hindi raw. Anak ng bugi ho. Ito mahirap. Kailangan dito dapat consistent kung ano yung affidavit na binibitawan mo at yung sinumpaang salaysay mo. Hindi pwede dito dagdag bawas o bawi-bawi. Mali yan. At saka kita nyo minsan sumusobra sila sa tanong, buti na lang naiisip din ng ibang congressman na hindi yan dapat tinatanong dyan kundi sa Senado. Kagaya ng itong tinatanong dito, ano yung paano sila nagkakilala nitong sino? Si Attorney Kilala. Alamin natin ngayon. Kilala. Ano ba yung relasyon po ninyo ni Attorney Kilala, Mr. Madriaga? Si Attorney Kilala po, una kong na-meet sa San Sebastian sa car show. Wow! Car Doon show! po kami una nagkakilala sa car show sa San Sebastian. Siya po yung assistant din nun. Nagdala po ko ng kotse ko para isali sa car show. Doon na po nag-start yung friendship namin. So paano kayo naging malapit sa isa't isa? Sa kotse po. Sa mga sasakyan. Pag nagpapagawa po siya sa shop ko. May shop po sa Cainta sa ibang lugar din. Nagpapagawa po siya ng mga kotse na pwede pang sali sa car show. Alright. Pero paano ho kayo nagkasama doon sa Isip Pilipinas? Kasi magkasama ho kayo doon sa certificate na binigay po kay Attorney Monsayak, hindi ba? Opo, doon po nag-start yung relationship, yung pagiging pagkaibigan namin hanggang naglalaro po kasi ako sa San Sebastian. Lagi rin kami naglalaro sa San Sebastian. Doon po umikot sa basketball tsaka sa kotse. Parang pag tinanong mo siya, ako doon pa lang sa unang binitawan niya, paano kayo una nagkakilala ni Attorney Makilala? Sa car show. Tapos naging basketball. Dito pa lang, matitimbang mo na, gumagawa na to ng hindi maganda. Kinikwentuhan na lang tayo nito. At mamaya, meron kasing tanong si Delaymao. Hindi tanong parang kinamusta niya. How are you, Ramil? Kasi nung una tayo nagkakilala, medyo haggard ka pa noon medyo maiyak-iyak ka pa nung nagkakilala. Ibig sabihin, binisita pala ito. At sabi doon, ang kwento na ito dito, kung napanood niyo yung buong pumunta pala ito. Sumulat pala ito si Madriaga dito. At binisita naman. Mahilig talaga sa oblos. Uy! Talagang paborito mo ang oblo, Na-na-na-na-na-na-na-na-na. Tuloy natin to. Hanggang Isip Pilipinas po. Ano yun nga? Pero very important ho kasi na mag-clarify na mula ho doon sa paglalaro ng basketball at mga kotse,
lumalim po ito sa politika. Tama po ba? Opo. Honorable Kaya, Ridon, kita nyo. I have to Parang- prevent that question because Di ba? Papasukan niya kagad ng... Nasa statement niya ba yun? Ayun, ang misang hindi maganda. Kaya, wala. Yan tao. Parang, maniniwala ba kami sa inyo sa hearing nyo na yan? Kayo na mismo ang gumagawa ng paraan para makakuha ng paninira kay BP Sara. Basahin mo kasi mabuti yan, yung binitawang salita niyan. Ilang exhibit ba yan? Napakarami kasi, di ba? Yung number 1, number 2 hanggang number 3. Maraming binasa si Madriaga. So yun ang pag-aaralan. Oo, nito mga yan si Mr. Bean. Oo, pero pinasukan niya kagad ng ano eh. Ang tanong lang, paano kayo nagkakilala? Pinasok niya kagad yung sa politika. Ibig sabihin, gagawa na. Kung hindi sinupalpal, gagawa na ng kwento. that is probing already. Yes, I submit. Please confine to the facts and information which are evident already in his supplemental affidavit, including the pictures attached thereto. I submit, Madam Chair. Meron pong litrato doon sa inyo pong supplemental affidavit. Yung sinasabi pong kasama po ninyo sa litrato si Mr. and Mrs. Kilala. Tama po ba? Opo, Madam Chair, Your Honor. Kailan po ito nangyari? Hindi ko na po matandaan, Your Honor. Lagi po akong wala sa amin sa bahay. Yun ang dapat sinama doon sa affidavit. Kasi pag hindi mo matatandaan, ibig sabihin, pwede ka na lang pala magkwento ng kung ano-ano. Naging close kayo tapos hindi mo matandaan kung kailan kayo naging magkakilala ni Mr. Kilala. Buti pa si Atty. Paulo Salpanielo, alam niya lahat yung bagay-bagay. Taga San Sebastian pala ito si Atty. Kilala at parang si Atty. Kilala ang nakatulong dito kay Madriaga sa kaso. Di umano. Kailan ba nakulong si Madriaga? 2023 ba? Ang unang pagkakulong ni Remil Madriaga ay noong Hulyo 2023. Siya ay naresto noong July 2023 sa Cainta Rizal dahil sa kasong napping. Ibig sabihin, itong tao na to, paniniwalaan nyo, ang kaso pala nito ay matindi. Mula noon na nakapit na siya sa bagong diwa. Habang dinidinig ang kanyang mga ginawa. Kaya kung anong tanong mo, bakit hindi mo maalala kung kailan kayo nagkakilala ni Atty. Kilala, nakilala mo nga siya eh. Hindi mo lang matandaan kung kailan. Ano po yung event nung pong litrato po na yun na magkasama po kayo ni Mr. and Mrs. Kilala? Kasal po ng eldest son ko, Madam Chair. Anak po ninyo. Opo, kasal po ng Kailan yun? eldest son ko. So kailan po yun? Hindi ko na po matandaan. Siguro po 3 to 4 years ago. Di ba? Ay, Kasal hindi ng po, mga eldest son 6. mo, hindi mo alam kung kailan. Pwede ba yun? Ayun yung isang selebrasyon na hindi mo makakalimutan sa talambuhay mo kasi anak mo yun. Kahit taon man lang sana. Sabi niya 3 to 4 years ago. Makikita nyo dito na parang nagkakaroon na sinungaling dito Tama ba sinabi niya 3 to 4 years ago? Balik natin Opo, kasal po ng eldest son ko. So kailan po yun? Hindi ko na po matandaan. Siguro po 3 to 4 years ago. Ay, hindi po, mga 6 years ago. 6 or 7 years ago po, Madam Chair. Nagkamali na siya. Biglang, 6 or 7 years ago. Bakit? Bakit mo nasabi, Kuya Goods, na nagkamali na siya? Kasi kailan ba siya naoblo? 2023. Naoblo siya. Tapos sasabihin niya, 3 to 4 years ago. Hindi sumablay na siya. Binago niya ngayon yung statement niya. 6 to 7 years ago. Di sumablay na siya. Mapagtagping kwento, nabubuking.
Ang isda, sa bibig na huhuli. Alright. Alright daw. Madam Sumablay. Chair, no further questions. Thank you. Muntik you. na silang mahalata pero halatado talaga. Naoblo si Ramil Madriaga 2023 ng Hulyo. Tandaan nyo Hulyo. 3 to 4 years ago. Ay, nasa oblo siya. Tapos nag-meet sila, kasal ng anak niya, o kaya inurong niya ng konti. Honorable Ridon, now we recognize the Honorable Joel Chua for continuation of clarificatory hearing on the affidavit of Ramil Madriaga. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I've noticed. Ito panoorin nyo paano niya pagtanggi dito sa duffel bag. Alam niya ba kung ano, alam mo ba ano itsura ng duffel bag? Kaya minsan nawindang ito si si Chuay. Okay. Tuloy. Napansin ko po doon po sa unang affidavit ni Mr. Madriaga, ang sabi niya dito ay merong siyang, yung pera po na nagkakahalaga ng 33 to 35 million ay nakalagay sa duffel bag. Tama po ba? Doon sa unang affidavit ninyo. Opo, Madam Okay. Chair, Your Honor. Pero dito po sa supplemental affidavit ninyo, ang sabi ninyo dito, nakalagay sa large dark bags. So hindi niyo po dito mine-mention yung duffel bag. So ano po ba yung pinaglagyan ng pera? Duffel bag o ordinaryong bag? Pwede po ba paki-describe ninyo? Duffel bag po, large Duffel Dark- bag. duffel bag. Okay. Meron ba tayong sample ng duffel bag dito? Yan tingnan nyo Yan yung kanyang statement. Dapat alam mo kung ano itsura ng duffel bag. Uhuli na siya dito Booking Malalaman po ba ninyo kung gaano kalaki po yung duffel bag na inyong binabanggit? Meron po kaming dalawang ganito po. Ano po dito sa dalawang to? Wala po sa dalawa, Madam Chair. X ka na, boy. Duffel bag ang tawag dyan. Meron ako niyan. Dalawa ang duffel bag ko. Papakita ko sa inyo. Nakita nyo? Dalawa ang duffel bag ko. Isang maliit, isang malaki. Yung sinasabi niyang malaki, 65 liters. Itong maliit, 25 liters. Yung hawak-hawak ko kanina, 25 liters. Tapos yung isang malaki, 65 liters. So, ibig sabihin, hindi mo alam kung ano ang duffel bag. Hindi mo alam kung ano itsura ng duffel bag. Yari ka, boy. Boss Chua. Ano ba yung hawak nyo? Wala po. Yung itsura lang, kamukha. Wala din po. Wala. So, ibig sabihin, pwede bang mas malaki dito? 3 doble po o 4. Mas malaki dito? Opo, Madam Chair. Wala na. Kasi hindi niya alam yung itsura ng duffel bag. Si Mr. Chua na rin. Si Joel Chua na rin nagsalita. Wala na. Tapos na ang kwento. Kasi hindi niya alam kung ano itsura, anong tawag sa bag na yan. Tapos yan pa ang pinagkukuha nyo na star witness. Na niyayabang nyo na yan ang mag-aano kay BP Sara. Saan nyo ngayon? Ano yung itatawag nyo sa ganong klaseng bag? Buti na lang pinakitaan mo, Mr. Chua. Dahil kung sinabi niyang yes, medyo kapanipaniwala pa. Pero sasabihin niya, maliit na duffel bag lang yan. Ay, hinahanap niya malaking duffel bag, meron pa raw gulong. Tuloy. Ibig sabihin po, 3 times nung bag na pinakita ko po. 3 to 4 times, Madam Chair. 3 to 4 times Opo. bigger. Opo. Doon po sa mas malaking duffel bag na pinakita po natin. Opo. 3 to 4 times daw. Anak ng bugi Manong Rudy, alam mo ba itsura ng duffel bag?
Baka si Manong Rudy ang magsabi kung ano itsura ng duffel bag. Kahit i-search nyo ano itsura ng duffel bag, lalabas sa Google. Pahaba po, pataas. Pataas, ito po, na sa screen. Dito po sa screen, ayan po. Makitid po yan, tsaka wala pong gulong yun. Tapos, Walang gulong, makitid. makitid po yan. Yun po malapad. Mga dalawa pong ganito po. Ang lapad po. Ang lapad. Tapos ang kapal po mga isang... Alright. So, that would be all. Wala na kasi tapos na ang kwento. So pinapahaba na lang itong usapin na ito kasi nga dito malalaman natin na hindi nagsasabi ng totoo. Baka ginawan lang na script ito. Kasi ang itsura ng duffel bag, para sa inyong kaalaman, yung pinakita ko, at ito ang itsura ng duffel bag. Oh, 'di ba? I-google nyo ano lalabas diyan. Oh, mali pa nga yung pagka-type ko eh. BA pa. Tama yung pinapakita ni Chua. Ang problema, hindi alam ni Madriaga kung ano yung sinasabi niya. Eh, tinanggi niya na raw, hindi yun. Hindi po yan. Sumablay na ang mama. Diba? Ngayon, eto. Magkakaalaman tayo dito. Sino yung huling magtatanong? Sino yung balik pa natin doon? Para malaman natin kung sino yung nagsasabi ng totoo na nagtatagpi-tagpi na lang talaga sila ng usapin. Tuloy. Of clarificatory hearing on the affidavit of Ramil Madriaga. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, Ay, tapos na pala yan. Ito. Tuloy natin. Ito. Sorry Tapos na pala yun. The Honorable Adjong. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat po. Magandang hapon, Mr. Madriaga. Gusto ko lang pong linawin yung inyong salaysay dahil ito ay nilahad sa wikang Ingles. Para po maintindihan ng karamihan sa atin ngayon, gusto ko lang pong tanungin yung mga few portions doon po sa inyong paglalahad ng inyong affidavit and yung supplemental affidavit. Madam Chair, let us remember that, again, I also echo the sentiment of my good friend, Representative Lagbas, that we should confine our questions with the complaints under the Saballa et al. Complaint. Party po doon sa complaint na yon ay yung sinasabing utilization ng confidential funds which is amounting to 125 million. Sinabi niyo po, Mr. Madriaga, sa inyong salaysay na on December 20, 2022, nakatanggap kayo ng tawag kay VP Sara at sabi niya, and I quote, "Sir Ram, please coordinate with Colonel Nolasco. Meron tayong deliver sa San Pablo, Laguna, sa Night Strip at sa Ombudsman." Tama po ba 'yon? Although in English, tinagalog ko na lang po yung Tama po ba 'yon? Tama po, Madam Chair. Tama po, Your Honor. Tama po. Ito pong si Colonel Nolasco na sinasabi po ng Vice President, ito po yung sinasabi niyo po din sa inyong affidavit na pinakilala niyo po. Na matagal niyo na pong kakilala na ano po yung in what capacity were you together before you introduced Colonel Nolasco to the team of VP Sara or VP Sara? 2018 po ako nag-start sa PSG sa utos po ni dating Presidente Duterte. Okay. Nakilala Ano naman ang kwento ng PSG? Sa kakaliit mong yan, PSG ka? Sinabi nga ni Colonel Olaso, hindi ka nga naging parte ng PSG. po noon si Colonel, Major pa lang po siya noon, Major Lachica. Nag-introduce po kami ng specialized subject doon, kasama ko po sila, General Rimando at si General Victor Corpus. Okay. Ayun po yung security safety. So ibig sabihin, kilala niyo nga po, when she referred to Colonel Nolasco, kilala niyo na nga po itong si Colonel Nolasco. Tama Opo, po? Madam Chair. Opo, Your Okay. Honor. So pagkatapos po noon, ay nakatanggap naman po kayo kay Colonel Nolasco ng text message na sinasabi po, according to your affidavit,
na pumunta kayo sa DepEd Central Office para sa isang transport. Tama po ba? Opo. Ito lilinawin lang natin. Ano ba ang papel ng PSG? Kasi kiniklaim niya eh. 2018 daw, naging part siya ng PSG. Ni hindi ka nga sundalo, ni hindi ka nga pulis. 'Di ba? Paano mo sasabihin naging PSG ka? Ano ba ang sabi tungkol sa PSG? Ang PSG ay security group. PSG ay isang elite unit ng militar na nagbibigay proteksyon sa Pangulo at pangunahing opisyal. Kadalasan binubuo ng mga sundalo na may opisyal na military background. Ano ka ba? Kita nyo na. Paano niya sasabihin na isa siyang PSG hindi man lang siya naging sundalo? Kung PSG siya, dapat may malinaw na record bilang sundalo o opisyal man lang siya. Pero sa mga lumalabas na impormasyon, hindi iyon nababanggit. Sundalo ka ba? Nagtatanong lang kami. Kasi pinipilit niya na PSG siya 2018 Anak ka ng bugi, napakasinungaling talaga. Karudi, PSG daw ito. Hindi ka nga kababasa sa pagkasundalo dahil maliit ang binti mo. Ang bias mo ay kakapiraso lang. Nung panahon na yon, yung panahon mo, hindi umuubra yung maliit ang bias. Kung papasok ka ng sundalo, maliit ang bias mo. Hindi ka makakapasok, for sure. I-claim mo pa na PSG ka? Kwento mo yan eh. Sige, tuloy mo kwento nyo. Your Honor. Okay. So ito pong transport, yung term na transport, according din po sa inyong affidavit, ay nangangahulugan din pong delivery. Tama po ba ang aking pagkaintindi? Opo, Your Honor. Opo, Madam Chair. So yung pag-text po sa iyo na ni Colonel Nolasco na pumunta tayo sa DepEd Central for a transport, alam na ngayon niyo po na meron po kayong delivery na ibibigay doon sa or tatanggapin doon sa DepEd Central Office. Tama po ba? Opo, Madam Okay. Chair. Okay, tapos nung dumating na po kayo doon sa DepEd Central Office, nakita niyong may naglalakad na si Colonel Nolasco at may kasamang isang babae na you learned later on as the Special Disbursing Officer, Gina Acosta. Tama po ba? This is also according to your affidavit. Hindi po. Ano pong nangyari Ang doon? kasama po Colonel Chica po yung lumapit sa amin ni Colonel okay. Nolasco. Kasama Okay. niya po yung babae po. Okay. So ibig sabihin, Di hindi kilala. Paano na tayo niyan? Pero i-insist nila yan. So marami ng sablaya, yung duffel bag, hindi alam ang itsura. Itong pagtanggi at paano nagkakilala, yung kasal, maraming discrepancy. Himay-himayin mo para malaman mo na itong mga binibigay nilang script, minsan nakakalimutan, minsan hindi alam. Dapat inaral nyo ng husto, sabi ni Aling Marie. Hindi yung sasalang kayo dyan, may paiyak-iyak pa kayo. Parang nakita na namin yan Parang napanood na namin yan. Kaya, sino ba yung babae na yun? Si Karma? Kaya ito, pasok si Atty. Kong Miao Miao. Balik na pala si Kong Miao Miao Tama ba? Balik kongreso na. Pasok. Well, ito yung kasi kakabalik ko lang. The suspension ended last week, I believe, and this is the first major event that it's part of. This is the first major event ever since my suspension has ended. Hello, I'm only here to support Vice President Sara Duterte. So it's up to Madriaga to prove his credibility, and right now Wala, Congressman, walang kredibilidad si Madriaga. Maraming hindi alam. Maraming nalilimutan. Pati yung kasal umurong. Kasal ng anak na urong bigla. Biglang atras from the hearing from the Committee of Justice, and very inconsistent siya. Like, paiyak-iyak siya. Hindi naman. It's a very
masyadong dramatic. So we'll just see kung ano yung mangyayari doon. But I don't really find it believable. Congress Niao is back. Duterte 2028 tayo. Thank you everyone. Alright! Duterte 2028, ha? Tandaan nyo. Sabi ko sa inyo, baka nasa linyada na ito na pagka-senador. Ay, marami itong pahihirapan. Lalo na yung nagpakulong sa kanya. Actually, nagpiansa lang yan si Congressman Meow Meow, pero wala sa kanya yan. Dito tayo. Kuya Goods, totoo ba na pinasok nito ni... Ayun siya mag-aamin dyan Pinasok sa oblo. Siguro, hinaina ng... Sila na magkukwento kasi kayo. Oo. Kayo na mismo gumagawa ng para makakuha ng ebidensya. Akala nyo naman, papatulang kayo ng taong bayan. Pinagtatawan na ho kayo, pinagtatawanan lang kayo. Sabi nila, matibay-tibay daw si Madriaga na isang witness. Patungkol... Hindi ko umati si Bibi Sara dyan, pinagtawanan lang kayo ni Bibi Sara. Buti na nga lang, hindi umati si Bibi Sara kasi nagmukha kayong anga. Ito mo, nakangiti pa siya, Atalay! What is clear is that issues pertaining to credibility of witness from the jurisprudence that was shared must be tackled in the trial of this impeachment complaint. And dapat that should ganun happen talaga. in the Senate, not here. Tama in the po yun. Justice. Siguro na nasabihan na to si Madam. Wag mong gawing trial yang Siguro pumagitna ka lang. Suwayin mo yung mga pasaway na magtatanong ng mga hindi dapat itanong. Kasi kayo, dapat ang gagawin lang kasi yung tanong nila parang meron pang kalakip na tingnan mo yung ginawa ni Chua. Tapos kagad. Tapos na, nagsisinungaling nga ito. Hindi sila pwedeng sumausaw. Kasi ngayon, ayan lumalabas dito, sinungaling itong si PSG daw kuno. Bagman daw kuno. Anak ng tipaklong, dalawa pa lang nagtanong. Nakitaan mo na ng mali. This committee. Tama po yun, Madam Chair. 3 points, 3 factual points. I suppose and I hope this will fall within clarificatory questions and not probing questions. Sa simula po ng... Kindly speak closer to the microphone, Honorable De Lima. Thank you, Madam Chair. I'm looking at the supplemental affidavit. And dun po kasi sa narration about yung pagpunta sa DepEd Central Office, Mr. Madriaga. By the way, Mr. Madriaga, nice to see you again. Nice to see you po, ma'am. Maraming Again, salamat po. after December 8. Opo, Madam Now, Chair. in fact, noon, at least I can say now na medyo may pagka-relax po kayo ngayon because Opo. what I recall is that nung una kayo nakausap ng December 8, haggard na haggard po kayo. Kita nyo na. Sabi sa inyo Diba? Nakausap niya. Pinasok mo ba sa oblo? Hilig niyo sa oblo, nakausap niya. Alam niyo naman, December 8. Ang bilis ng pangyayari. May affidavit kagad. Ang dami nilang sinubo dito siguro. Malamang, sabi ni Aling Ledesma. Marami silang sinubo na... At meron din mga punto doon na nakita kong nagiging teary-eyed kayo nung kausap ko po kayo. Opo, Okay, Madam so Chair. my question. Doon sa pagpunta sa DepEd Central Office, yung sabi nyo nga po, under paragraph 60, at around past 3 or 4 p.m., 2 government vehicles with red plates entered the DepEd compound, and then Colonel Nolasco told me, ayan na, ayan na. Colonel Lachica appeared the lady who I later learned to be Special Disbursement Officer, SDO Gina Acosta. Now, sabi niyo po, at that point, di niyo pa alam na siya si Gina Acosta. Opo, Madam Chair. Pero subsequently, nalaman niyo po na siya si Gina Acosta. Opo, Madam Chair. Kung magpapakita po tayo ng photo si Gina Acosta, ma-identify niyo po kuya siya. Maalala niyo pa po siya?
Ayun na. Siguro po, Madam Chair. Siguro. Honorable De Lima, I lament that showing picture will entail probing already I the submit. statement of the resource person. I submit, Madam Chair. Second point, dito rin po, tungkol din po sa pagpunta nyo sa DepEd Central Office. Nakasabi po na meron kayong kasamang 4 na mga tao, mga Opo, lalaki. Madam Chair. These are Richard Peralta Babagay, or Richard, Arman Villanueva, Arman, a certain Chief, and a certain Ruel Noel. Yes, Madam Chair po. And in fact, in subsequent paragraphs, madalas yung nababanggit din si Arman and even itong si Richard. Opo, Madam Chair. Mga sino po sila? Si Richard po, yung kasama ko sa Board of Director ng EC Pilipinas. Si Arman naman po may sarili siyang security agency na nagpo-provide ng mga protection agents. At sino naman po itong a certain chief? Dati po siyang sundalo. Ikaw, sundalo ka. So, naging PSG ka. So, naniniwala ba kayo na itong si Madriaga ay naging parte ng PSG? Kasi ang sabi, di ba? Paano ka magiging PSG? Ano ba yung mga requirements para maging PSG ka? Di ba? Ganun lang, simplihan nyo lang. Hindi ka magiging PSG kung hindi ka military. Hindi ka naging part at wala kang military background. Ano ba ang naging trabaho mo? Yun nga, umamin siya. Dati siyang nasa oblo. Kaya hindi mo paniniwalaan to. Kaya dito na natin tatapusin. Pero, siyempre, shoutout muna tayo. Yan ang hinihintay ng ating kababayan. Yung shoutout natin sa inyo. Shoutout na natin ang ating mga subscribers na laging nakasubaybay sa atin. Mula kay Mama Gloria Tan, shoutout po sa inyo. Kay Sancho Batak, shoutout po sa inyo. Kay Juan Mupa, shoutout po sa inyo. Hindi na nakalagay kung saan sila no? Oo. Kay John Wilmy, ayan, shoutout po sa inyo Kay Anzel, ayan, shoutout po. Kay Ma'am Malu, The Survivor Mix Vlog, shoutout po sa inyo. Galing siya mula sa Hong Kong. Edgardo Banas, shoutout po sa inyo. Oo. Antioco Palma, ayan, shoutout po. Ng bonggang-bongga. Kay Lee, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Teofilia Jose, shoutout po sa inyo. Ayan Kay Samut-Saring Ganap, shoutout po sa inyo. Johnny Plasencio, shoutout po sa inyo. Kaya kung umabot ka sa ating video na ito, huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe. Ayan po ating paglalambing sa inyo. Hanggang sa muli. Bye-bye!